Magandang araw guys sa ating lahat. So muli naman tayong nagkita dito sa ating channel. Maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber, mga viewers na patuloy nyo pong suporta sa aking channel. Na sana po ay hindi kayo magsawang mag-support sa channel ko. So God bless po sa inyo guys. Ngayon po guys ay may pag-uusapan po tayo. May viewers kasi tayo guys na nagtatanong kung paano magtabas ng salamin. Alam naman natin guys, pag glass and aluminum ang pag-uusapan, ay marami po tayong dapat matutunan. Sabi ng viewers natin guys, kung paano tabasin yung salamin. Kasi bumibili daw siya ng bagong cutter, hindi naman daw natatabas. Sabi ko sa kanya, anong klase bang salamin ang yung tinatabas? Ang sabi niya, luningning. Naputpud na lang daw yung cutter niya, ay hindi naman natabas yung salamin na tinatabas niya guys. Kaya yun yung pag-uusapan natin. Ayan guys, kung makikita nyo, may dalawa tayong sample. Ito yung tinatawag na luningning guys, or smoke glass. Smoke glass, luningning. Ito po yung tawag niya guys. Luningning at saka smoke glass, parehas lang. Yung tawag sa iba, luningning. Yung tawag naman ng iba, smoke glass. So parehas lang siya guys. Luningning o smoke glass, parehas lang. Kung makikita nyo guys, dito banda, bali plain siya guys, smooth. Pagka binaliktad naman natin, ito, may groove po siya, hindi siya plain. Ito namang isa guys, itong tinatawag na 1/4 clear. So kung titingnan natin, kabilaan, plain po ito guys. Ayan, hindi po siya magasmang. Spot po siya. Plain itong kabilaan niya guys. Ngayon, ang pag-uusapan natin, kasi ang tanong ng viewers natin, may tinabas siya na salamin, luningning. Kabago-bago ng cutter niya, hindi tumatalab. At saka napupud na lang daw, hindi naman natabas yung salamin na tinatabas niya. Ito guys, may dalawang cutter tayo dito guys. Depende po sa inyo kung anong cutter ang gagamitin nyo. Pwedeng diamond cutter na kung titingnan natin na parang karayom sa dito sa bandang gitna, at saka itong isa roller cutter guys. Kung ako sa inyo, gumamit na lang kayo ng roller cutter para mas maganda. O sigurado yung pagtatabas natin guys. Itong unang pag-uusapan natin, itong luningning na itong tinatanong ng viewers natin kung paano tabasin. Ito guys, kasi ang sabi niya, napudpud na lang daw yung salamin niya, hindi naman natabas yung glass na luningning. Bago po tayo magtabas guys, ang una natin gagawin, panatilihin muna natin na malinis yung salamin na tabasin natin. Para hindi tumatalon-talon yung glass cutter natin guys. Itong luningning guys, pag magtabas tayo ng luningning, bale dito natin iguhit yung cutter natin sa makintab na bahagi. Huwag po dito sa kabila dahil magaspang to siya guys. At saka mapudpud na lang yung cutter natin, hindi siya tumatalab guys. Kasi may groove nga to, magaspang. Dapat dito tayo sa makintab. Dapat guys, pagguhit ng glass cutter natin, siguraduhin nyo talaga na tumatalab siya. At saka dapat yung cutter nyo, nakuha nyo na kung ano yung tamang punto. Hindi po basta-basta na bibili ka lang sa mga tindahan o sa hardware na pagkatapos mong bilhin, basta-basta mo lang na itabas sa salamin. Dapat kabisaduhin mo muna kung ano yung takbo ng cutter natin. Mapa diamond man or
roller. So dapat nating pag-aralan guys. At saka kabisaduhin natin. Halimbawa pag roller yung gamit nyo, wala naman siyang problema kahit idiin nyo, natatabas yung salamin natin. Itong diamond cutter, ito yung pinakamasilan guys. Dapat pag-aralan nyo talaga kung ano yung takbo nito. Mas maganda guys, gamitin nyo na lang roller cutter na lang guys. At saka pagka ginuhit nyo to dito sa salamin, hindi po pwede na inuulit-ulit siya guys. Dahil mababasag lang yung salamin natin. Dapat talaga isang guhit lang siya guys. Hindi pwedeng paulit-ulit. So ipakita ko sa inyo. Padagasin ko muna ng kerosene guys dahil may kerosene po ito. Ito yung roller cutter natin. Ayan guys, pagka tinabas nyo, pagka ginuhit nyo na sa salamin, isang guhit lang po yan, hindi po paulit-ulit. Ayan guys, dapat yung diin ng cutter nyo parehas. Mag-umpisa dito hanggang dito sa uli, parehas yung diin. Para sigurado talaga na matabay siya guys. So, tektikin natin dito sa lalim. Ayan. Okay. Ganun lang kasimple guys. Basta, huwag nyo lang iguhit dito sa magaspang na bahagi. Dahil hindi talaga natatabas tong luningning. Yung tabas talaga niya, yung guhit talaga ng cutter, dito natin iguhit yung cutter natin sa makintab na bahagi guys. Huwag dito sa kabila. Dahil hindi talaga tatalab yung cutter natin. Ito yung tinatanong ng viewers natin. Ang sabi niya, napuputput na lang daw yung cutter niya, hindi natabas yung salamin. Ganun lang po guys yung pagtabas ng salamin. Huwag po nating ibalik-balik, isang guhit lang po. Kaya tsansyahin nyo talaga o siguraduhin nyo na yung pagtabas nyo ng luningning, sigurado siya talaga guys na tumatalab yung cutter nyo. Kasi hindi na po mauulit yan. So ayan po. Ayan, simple lang guys. Ito namang isang salamin natin, ito yung tinatawag na 1/4 clear. Wala siyang problema kahit kabilaan iguhit natin yung cutter natin, wala pong problema dahil makintab naman siya. Halimbawa, pagka nagkamali kayo ng guhit dito sa ibabawang bahagi, pwede nyo baliktarin dahil parehas naman siya makintab. Hindi po pwede ng itong tinatawag na luningning magkintab dito sa kabila, magaspang. So kaya pagka nagtabas ng luningning, dapat sigurado talaga. Ito guys, wala tong problema kahit magkamali man kayo sa unang guhit, pwede nyo baliktarin guys. Yan, diretso lang to guys. Huwag nyo ibalik-balik yung cutter nyo. So ayan guys, nakikita nyo, natabas na yung salamin natin. Basta guys, pagka nagtabas kayo, sigurado na yung cutter nyo tumatalab. Mas maganda, gumamit na kayo ng roller cutter. May video na tayo nito guys, nung nakaraan. Gaya na sinasabi ko guys, pagka ginuhit nyo, isang bisis lang yung guhit, hindi yung pabalik-balik. Kasi hindi talaga matatabas yung salamin natin. Halimbawa, pagka sumablay kayo rito, ayan, pagka sumablay kayo, na hindi siya naguhit ng diretso, so pwede nating baliktarin yan. Dahil yung kabilaan niya, makintab naman siya guys. So ayan. Ganun lang po guys yung pagtabas ng salamin. Basta alam natin kung ano yung mga basic o mga pamamaraan kung paano natin tabasin yung glass natin. At saka pagka bumili kayo
ng glass cutter sa mga tindahan o sa glass store, yung bilhin nyo yung roller cutter na para mas sigurado. Ito, walang problema guys. Kahit idiin nyo man, matabas yung salamin na tabasin nyo guys. So, ganun lang po. At saka sana po ay nakatulong ang maikling video ito. Kung nagustuhan nyo, paki-like lang po at paki-share para marami pong makinabang sa ganitong kaalaman guys. So maraming salamat sa inyong panonood. God bless po sa inyo.